Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Bog Sepe. Kaya din ako minsan sa tawag na Brian. Ba't ko nga pala ginagawa itong video na to? Para mga musta. Ayun pala. Para magpakilala at dahil para na rin sa aking bagong YouTube channel. Yan. Ngayon, nandito po ako ngayon sa eskwelahan ng aking anak. Inaantay ko lang siya na lumabas. Aga talaga ako pumupunta rito dahil maraming yung nag-aantay na nakapilang sasakyan. Ganito yung style dito eh. Kaya ginagawa ko itong video na to is para ipakilala sa inyo at para malaman ninyo ang aming buhay dito sa US. Alam ko marami na ring YouTube channel dyan na napapanood ninyo at sana maging bahagi rin ako ng buhay ninyo para malaman din ninyo kung ano ang buhay dito sa Amerika. Ano ang buhay ng pamilyang Pilipino dito sa Amerika. Ngayon para meron kayong ibang mapapanood o iba namang aspeto ng pamumuhay namin dito sa Amerika. Kami tatlo nakatira dito. Ako, si Mrs. at saka ang aking anak na si Primo. So nakikita niyo siya madalas sa ibang mga videos namin. At kung mapapansin niyo, medyo matagal na rin ako nag-upload ng mga YouTube videos dahil na rin sa napaka-busy talaga kapag nandito, pag alam mong ikaw ay isa ng magulang, isa ka ng ama, isa ka ng ina, iniintindi mo na lang ang trabaho at syempre iniintindi mo na rin ang kalagayan ng iyong anak. Minsan nawawala ka na ng oras para sa sarili mo. Kaya ganun ang nangyayari sa akin ngayon. Konting share lang sa inyo. Nakapunta kami dito sa Maryland noong 2019. November 2019. Paano kami nakapunta rito? Bali, nung kami ay mag-girlfriend, boyfriend pa lang ni Mrs. Sumubok siya na mag-apply ng isang trabaho habang nasa Abu Dhabi pa kami. Nasa Abu Dhabi, United Arab Emirates kasi kami nagkakilala ni Mrs. So, ibang storya pa yon. Ngayon, ang aking misis ay sinubukan lang niyang mag-apply sa isang job interview. Kung kayo ay nanonood mula sa United Arab Emirates sa Abu Dhabi, kung alam ninyo yung Galleria Mall, so yung area na yon sa likod ng Abu Dhabi Mall, merong isang venue doon na kung saan ay umattend si Mrs. Parang group hiring mass hiring ang nangyari. Ngayon, nakapasa siya, awa ng Diyos. Hindi niya inaasahan yun eh. Parang kumbaga, sumubok lang siya. Kumbaga sa salita natin eh, parang trip lang. Mali mo, makapasa. Hindi ko makapasa. Hindi congratulations. So, ganyan na nangyari. Biglang dumating yung blessing na nabigyan siya ng opportunity dito sa Amerika. At yun na, at dahil ngayon, ang ginawa namin, umuwi muna kami ng Pinas para ipaghanda yung mga dokumento at saka pumunta na rito. Ang nangyari noon eh, nung kami ni Mrs. bago kami pumunta rito, kaming dalawa lang muna. Yung anak namin, habang nandun pa kami sa UAE, inaalagaan si Primo sa poder na aking biyanan. At nung natanggap na nga si Mrs. sa trabaho, sa bagong trabaho dito sa US, so nag-resign na siya. Nauna siya umuwi, sumunod naman ako. Nag-resign na rin ako sa trabaho. Saka habang nasa Pinas, inayos na namin yung mga papeles namin na para makapunta rito. Mga 6 to 7 months kami nakabalandra lang sa Pilipinas para ayusin yung mga papeles namin. Ngayon kung may idea kayo kung paano inayos yung papeles, ayun, nagpupunta muna kami ng St. Jude. Yung St. Jude doon sa may Luneta, doon sa may Malate, Manila. Yan. Diyan kami nagpa-medical check-up. Medyo maano yung madugo ang ano namin medical check-up. Taga Bulacan sila misis nung kami umuwi. So araw-araw 'yun. Siguro mga 2 linggo kaming papunta at pabalik-balik sa Manila, Bulacan. Araw-araw kami nagbabike, commute lang kami. Meron naman kaming sasakyan pero naisipan namin ni Mrs. na para hindi naman maabala yung silabyanan. Nag-commute na lang kami ng mga araw na yun. Ayun, so fast forward, nakapasa. Syempre nagpunta na kami ng
ng embahada ng US doon sa may Rojas Boulevard. Naka-interview, nakapasa. Ayun na, nakapunta na kami rito, November 2019. Kami lang muna ni Mrs. ang pumunta rito. Pumuder muna kami sa kanyang kamag-anak. Yung kamag-anak niya nakatira sa sa Temple Hills. So na doon muna kami. Mga 2-3 buwan kaming nandoon. Tapos nung nagsettle na kami, nakapag-start na si Mrs. magtrabaho, medyo, kasi ang location ng trabaho niya sa Glen Burnie, Maryland. So lumipat na naman kami, nakapaghanap kami ng mauupahan, at doon na nagsimula magtrabaho si Mrs. Tapos sumunod na ang nangyari na mga bandang year 2020 na yun. Ang plano ay ako'y uuwi lang sa Pinas, kukunin ko lang yung anak namin si Primo at dadalhin ko rito. At yun ang nangyari. Bago mag-pandemic, kapunta kami dito ng anak ko, dito sa Maryland. Doon na nagsimula yung lockdown. Yun. So yun na, doon na nagsimula ang buhay namin dito sa Maryland. So yun muna yung pinaka-highlight ng aking storya para mapakilala. So yun, kung nagtatanong kayo, ano nga ba ang trabaho ni Mrs.? Ang trabaho ni Mrs. ay isa siyang full-time na registered nurse. Ako, ang tinatanong niyo kung ano trabaho ko, wala akong permanenteng trabaho sa ngayon, mga kaibigan. Bakit? Kasi naka-ano ko ngayon sa anak namin eh. Ako yung full-time sa anak ko ngayon dahil nga ngayon ay ito yung unang school year niya na unang school year niya, unang taon niya na papasok siya sa school. So yung mga kaganapan noon ay napaka challenging para sa kanya, lalo na sa kanya. Hindi lang sa amin, lalong-lalo na sa kanya dahil naninibago siya. Kaya yun ang pinaka namin. Yun yung pinaka-summary ngayon. So kung natatanong kayo, bakit wala kang trabaho? Marami namang sideline dyan. Oo, marami tayong mga racket na ginagawa. So sa susunod natin na video, ikukwento ko yan sa inyo. Yan. Kaya naisipan ko na rin na mag-YouTube dahil minsan dumarating din sa punto na namimiss mo yung Pinas, namimiss mo yung mga kaibigan mo. Saka syempre dahil isa ka ng magulang, minsan yung oras mo para sa sarili mo nawawala na. So parang namimiss mo lang yung may mga kakwentuhan. Kung natatanong nyo kung merong mga ko rito, mga kaibigang Pilipina, meron din. Hindi lahat ng kaibigan mo ay laging nandyan kasi syempre, unang-una trabaho, yung oras ng trabaho. Iba-iba ang mga oras ng mga trabaho rito eh. Saka yung iba rito, 2 ang trabaho o kaya 3 ang trabaho. Alam mo yun, yung tinatawag nila sa sa English term, American term na making both ends meet. Kumbaga parang kailangan mong makuha yung budget mo. Kailangan mong budget for the good for 1 week. Uy, maaraw na. Maaraw na. Pakuha mo yung budget na good for 1 week. Ganun ka ang buhay dito. Kaya sabihin mong pag mayroong mga selebrasyon, gusto mo makipagkita, pwede, magagawa yan. Pero syempre, kailangan pinagpaplano muna yan eh. Ng 1 week or sabi natin, kaysa mo biglaan lang, pwede rin naman mangyari. Pero syempre, hindi natin, para as a respect mo na rin, di ba? Minsan kasi isipin mo na lang, yung rest day mo, ipahinga mo na lang, spend mo lang sa family mo. Kung meron ka mang oras para maglibang, meron. Kung yung mga kaibigan mo ay meron ding oras na ilalaan para sa iyo. Yun. Ano pa ba? So, yun lang muna ang aking maikukwento sa inyo mga kaibigan. Ngayon, kaya alam mo yun, nice kasi araw-araw ako nandito eh. Kasi pagdating ko dito sa eskwelahan, 1 oras ako nag-aantay. Kasi ang hinahabol ko kasi dito yung pwesto mo, yung nakapila kang mga sasakyan eh. Kapag na-late naman ako, syempre ang hirap ang tagal ng labasan ng mga bata. Kaya ako inaagahan ko kasi. Kaya naisipan ko na gawin itong unang video na to at magkwento sa inyo. So ngayon kung kayo unang-una sa lahat, maraming salamat at
pinanood mo tong video na to, kaibigan. Ngayon, kung meron kang katanungan, huwag kang mahiyang mag-iwan ng comment at i-shoutout natin sa susunod na video. Kung ano man yung katanungan mo, ating sasagutin. Mga tungkol, kung meron kayong nais malaman tungkol dito sa Amerika, mag-iwan lang kayo ng comment. So, I will see you on our next video. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po sa ating channel. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell. Paki-like na rin itong video na to. Maraming salamat kaibigan sa susunod na video.